Hi! Today ang lulutuin natin ay creamy ham and mushroom sauce with bacon topping. So, ang gagamitin natin na pasta dito is fettuccine. Ang mga ingredients natin para sa ating creamy ham and mushroom sauce with bacon topping ay so we need 250 grams ng ham cut into strips, 250 grams ng bacon cut into small pieces, 1/4 cup ng butter, 2 tablespoons ng minced garlic, 3 cans ng evaporated milk, 1 cup ng grated cheese. So, ang gamit ko today is Parmesan cheese. We need salt and pepper to taste, fettuccine pasta, mga kalahating kilo. Kailangan din natin ng 3/4 cup ng minced onions, 2 piraso ng Knorr chicken cubes, and 2 cans ng button mushroom slice. Kailangan din natin ng Parmesan cheese for topping. Ipapakulo tayo ng water. At iluluto natin yung ating fettuccine according to package direction. So, pakuluin muna natin ito. Pakulo na yung ating water. Lagyan natin ng konting oil. And a little bit of salt para may lasa yung ating pasta. Yung ating water, pwede na natin ilagay yung ating fettuccine pasta. So, lulutuin natin ito hanggang maging al dente siya. Babalikan natin, huluin ninyo yung pasta ninyo para hindi siya dikit-dikit pag naluto. Pasta, luto na siya. So, hanguin na natin. Dedrain natin yung water and then irarun natin sa cold water yung pasta para mag-stop yung pagluto niya. So, patayin na natin ito. Okay, so run natin sa ilalim ng cold water para mag-stop yung pagluluto ng ating fettuccine pasta. Then, i-drain natin siya. So, babalikan natin ito ulit. So, fry naman natin yung ating bacon hanggang maging crispy siya. So, painitin muna natin yung ating pan bago natin ilagay yung ating bacon. So, painitin yung ating pan, pwede na natin ilagay yung ating bacon. Yan. So, nasa-fry yung ating bacon. So, fry lang natin ito hanggang maging crispy siya. Tsaka, matanggal lahat yung oil sa kanya. Kung gagawin nyo itong recipe na to, I suggest ang bilhin ninyo is huwag yung bacon na strips kasi mahal yun. Merong nabibili, napunta kayo sa grocery like sa South Supermarket, ang nakalagay sa kanya is bits and ends. So, yung bits and ends na yun, parang scrap siya ng bacon. Pero since hihiwain naman natin siya ng maliliit, so it doesn't really matter kung malaki ba yung bacon ninyo or maliliit. Yan. So, makakamura kayo kung yun ang bibili ninyo. Hanapin nyo lang yung Pure Foods na bits and ends bacon. It's the same, kaya nga lang, medyo maliliit yung hiwa niya. Yung ating bacon, pwede na natin patayin yung kalan. So, ang gagawin natin is i-drain natin yung ating bacon. Tatanggalin natin lahat ng fat niya. Ihiwalay natin. Then, set aside natin to. So, babalikan natin to, yes? I-melt natin yung ating butter. Then, lalagay natin yung ating garlic. So, i-fry natin yung ating garlic hanggang fragrant siya at saka medyo brown. Yan. So, medyo brown na yung ating garlic. Pwede natin ilagay yung ating onion. So, gigisa lang natin ito hanggang malanta yung onions natin. Malanta na yung ating onions. Pwede rin natin isama yung ating ham. So, gigisa din natin siya. You can add a little bit of the bacon oil. So, mga 1 tablespoon sama natin. Kasi malasa siya. So, gigisa na natin yung ating ham. Pwede na natin sama yung ating mushroom. So, gigisa rin natin to. Balikan natin. So, nagisa na yung ating ham and mushroom. Pwede na natin isama yung ating milk. Natin lagyan ng pepper. So, kung meron kayong white pepper ang ilagay ninyo. But since wala akong white pepper at black ang meron ako, yun na lang lalagay ko. And some salt. Mamaya natin i-adjust yung lasa. Pwede na rin natin lagay yung ating Knorr chicken. So, ito
kailangan hahaluin natin para hindi manikit siya sa ilalim ng pan. Kasi pag nanikit siya, sunog yung ating sauce. So, hayaan natin to na lumapo. Pwede natin i-add yung ating 1 cup ng cheese para madurog siya or malusaw siya. So, malapot na yung ating sauce. So, hayaan lang natin siyang kumulo hanggang lumapot ng todo. So, halo lang ng halo para hindi siya manikit sa ilalim. Kasi masusunog siya pag lapot na yung ating sauce. So, bali, depende sa inyo, i-adjust nyo na lang yung lasa niya. So, kung kulang sa pepper, dagdagan nyo. And then, kung kulang naman sa alat for you, pwede rin dagdagan ninyo. Pero medyo maalat na siya because of the ham at saka yung more chicken na nilagay natin. So, hintayin na lang natin ito lumapot and then, pwede na natin hanguin. Tapos, babalikan natin. Pwede na natin itong patayin actually. Ngayon, kung nasa inyo, kung gaano kalapot yung gusto nyo sa sauce ninyo, yun ang gawin ninyo. So, sa akin, medyo okay na ito kasi lalapot pa ito maya-maya eh. So, pwede ko nang patayin yung ating kalan. Ang way ng paggawa ng garlic butter spread para sa ating garlic bread ay kukuha tayo ng half a cup ng butter and then i-add natin yung about 1 tablespoon ng freshly minced na garlic. And then i-mix lang natin. So yung butter natin kailangan malambot na. So, iwan nyo muna siya sa labas ng ref or tanggalin nyo sa ref bago nyo gamitin. Kasi mahirap siyang haluin at i-spread kung matigas. So, hayaan nyo lang siya maging room temperature bago nyo gamitin para dito. So, ngayon thoroughly mix na yung ating garlic butter. Pwede na natin siyang spread sa bread. And then, i-bake natin siya sa 350 degrees na oven hanggang maging crispy. So, medyo damihan natin yung ating spread sa bread. Yan. So, this is how we're gonna serve our creamy ham and mushroom sauce with bacon topping. So, nilagay ko yung fettuccine pasta sa ilalim, tinap ko siya ng ating sauce, and then, inilagay ko sa ibabaw yung bacon bits natin. And then, meron tayong garlic bread sa gilid. And then, nilagyan ko rin ng parmesan cheese pala yung ating pasta. So, simple lang naman siya, diba? Ang daling gawin. At saka, simple lang din yung mga ingredients niya. So, medyo mahal lang konti, but pag natikman nyo to, masarap. So, sana i-try nyo itong recipe na to. And thanks for watching. Hanggang susunod ulit.